Anyway, mga bossing, puntahan natin 'to. Ito may sinasabi pa si Garin, mga kababayan. Ito, dating Pangulong Duterte din 'to. Oh, eto mga kababayan, basahin ho natin, ano, pang-apat na topic natin. Pinipilit kaming pumirma ng affidavit to point o ituro si Pinoy na hindi namin magawa kasi hindi naman totoo. Kung maaalala nyo, mga boss, chief, amo, sir, no? Ang dating Pangulong Duterte nakapagsalita na, ebidensya, tinatanim namin. Nagtatanim sila niyan. Naalala nyo, mga bossing? Hindi kaya ganito din yon? Itanim mo kay Pinoy yan. Total, wala na naman siya. No? Total, tegi na naman siya. O siguro, nung panahon na medyo may sakit na si dating Pangulong Noynoy Aquino, mga kababayan, pinipilit kaming pumirma ng affidavit para ituro at para i-point at Noynoy, si Pinoy, na hindi naman namin magawa kasi hindi naman totoo. Di ba? Sabi, pero mas masakit na ginagamit nila sila ni Persida, ni Erpe, ni Lechon at patuloy na taxpayer money yung ginagamit sa case build-up dito sa mga Filipino scientists. Sabi ni Vince Lapo, walang common sense mga tao dito kagaya mo, Mark. Bakit bilyon ang nasasabat ngayon? Kasi mas madaming adik ngayon. Huli, 'di ba? Nahuhuli dati ano yung mga sinasabi lang. Ang sinasabi lang, ay ganito, ilang pusher nahuli, ganito, o ilang pusher ng laban, maliliit. 'Di ba? Michael Yang nasan na? O yung iba pang mga kaibigan nasan na? Di ba? Yung mga malalaki na sinasabi na nagpapasok ng droga sa Pilipinas, nasa na? Fly, fly, fly like a butterfly. Pero dito, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi uubra yan. Huli yan. Masasabat yan. O, di ba? So, balik tayo dito kay Garin. Ngayon, mga kababayan, tumatak sa isipan ko kasi yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, ebidensya, tinatanim yan, na itatanim namin yan. O, di ba, mga bossing? So ngayon, nagbasa-basa ako ng comment section patungkol ho dito sa dito sa sinasabi ni Garin na mukhang gustong o balak taniman ng ebidensya si Noynoy. Sabi ko, tama ba yung pagkakaintindi ko? So bumasa ako ng comment section, mga bossing. Sabi dito, pati tanim bala sa airport, planted nila yun para masira ang administration. Pwede din, ano? Kasi pwedeng sila. O sige, kunyari, tanim ka, tanim. Tapos pagka si Duterte na ang nakaupo, bigla kunyaring mawawala. Sasabihin kunyari ni Duterte, pagka nahuli ko kayo o kung sino man ang nagtatanim ng bala, ipapakain ko sa inyo yan. Tapos biglang wala na. Yung pala, sila naman pala ang gumagawa nun. Pwede din, mga kababayan? Nagiging mas exciting po yung mga usapin na ganito. Sabi niyong isa dito, dapat pala nag-farmer na lang kasi mahilig magtanim. Tama nga naman. Di ba? Lumabas din ang totoo. I remember isang anchorman, TV, patrol, every day, lumabas sa news nila about 2 to 3 months. But look what happened to this network. Nagamit na o nagpagamit pero karma rin at expense of rejecting their franchise. ABS-CBN is well admired, no? Company until now, but some people of this network advance their own agenda. Sindikato na gobyerno na taga Davao. Hindi pwedeng hindi maisip ng taong bayan ganitong mga to. Kasi po parang sama-sama sila na ganyan ang ganyan ang palakad sa Pilipinas nung sila ho ay nakaupo. Sabi nitong isa, I agree po sa stance ni Garin that time and I believe she is best for DOH. Si ano pangalan nun? Si Duque? Ano na nangyari dun? Di ba may kaso yun? I believe that she is best for the DOH secretary at that time. Totoo naman talaga yung process
na sinunod prior implementation of Deng Baksya. Biruin nyo yan mga kababayan. Ito pa, isa pa. Oh, Duterte weaponized everything in order to destroy anything that he saw as threat to his power. Duterte's greed and corruption is demonic. Grabe. May Pinoy truly rest in peace and had forgiven those who had put him down and tarnished his reputation. Meron din nakapagsabi no si dating Senador Trillanes na kung ano yung mga ginagawa ng dating Pangulo, na kagaya ni dating Pangulong Duterte, siyang ibinibintang sa ibang tao. Nabanggit din ho yan, mga kababayan, ni dating Senador Trillanes. Grabe ang politika sa Pilipinas, mga boss, ano? Ako naniniwala ho talaga ako, kaya ho sila nagkakaganyan. Dahil doon sa palapit na yung ICC, no? Dahil malapit na din yung impeachment, ilan na din pong grupo yung nagpupush ng impeachment. No, sabi naman ni Robert, totoo yan, walang malalaking isda na nahuhuli dito sa Bulacan. Puro small-time pusher na kumapit sa patalim para mabuhay pero may mga yumaman ng bigla ng di nakulong. Kung makikita mo yung mga balita, mga kababayan, kung ipa-flash ulit natin. Oh, no? Bilyon-bilyon po ang nasasabat sa gobyernong Marcos. Nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, wala naman po mga ganyan. Puro ang makikita mo lang sa balita, puro nanlaban. Pero maliliit lang ho. Pero yung mga Michael Yang na sinasabi, wala. Tama yan, Idol. Ginagawa nyo ngayon, unti-unti natatanggal ang paniniwala ng mga nabulag. Ako ho din mismo, mga kababayan, dati. No? Duterte! Nakikigano ako, Duterte! Duterte! Nung mamukat-mukat mo, nung nagsimula ho yung pagbaklas ko na suporta sa kanila, nung nag-umpisa na silang magmautog, nung nag-umpisa na silang magtayo ng entablado, sumampa ang dating Pangulo, sumigaw na meron tayong bangag. Aba, sabi ko sa isip-isip ko noon, saglit lang, iintayin ko yung ebidensya na to. No? Kung ano ang ilalabas na ebidensya nito. Kapag ka, sabi ko pa sa sarili ko, mga boss, kapag ka nakita doon sa sinasabi nilang pulburon video na ang Pangulo ay bumabatak habang Pangulo na siya, babaklas agad ako ng suporta. Pero inaabangan ko ho, mga boss wala talaga. Hanggang sa umabot na ng 2 taon, ang ipinakita lang ho nila, mga bossing, yung gawa-gawang video po nila na inilabas doon sa ibang bansa, doon sa Estados Unidos ni Harry Roque, mga bossing. Bakit hindi ipinalabas sa Pilipinas? Delicate sila no? Sabi ni Joseph Bangog, Mark, sure Marcos ang pinagkalooban ng Diyos sa atin. Eto, tanong natin sa inyo. Kung sakali, alam ko namang hindi pwede, no? Kung sakali, no? Biglang maghimala, pwedeng mag-extend ang ating Pangulo, no? Pwedeng mag-extend ang ating Pangulo. Papayag ba kayo o hindi? Yan ang iiwan yung katanungan o sasagutin nyo dyan sa comment section. Pero sa ngayon, mga boss, nakapantulog na tayo. Matutulog muna ako. Magkita-kita na lang ulit tayo bukas sa vlog natin. Okay, mga kababayan? O gabi dyan sa inyo yon. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.